Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong inyong matutunghayan ay tungkol kay Badong at Kay. Pero itong kwentong ito ay ayon sa point of view ni Kay. At ito ang kanilang kwento. Wala na sigurong lulungkot pa. Iwanan ng iyong asawa. Iniwan ako hindi dahil sa pag-ibig. Ako iniwan dahil sa kahirapan. Kapwa kami may trabaho nang siya ay lumisan. Subalit alam ng karamihan na bilang isang nurse sa ating bayan ay hindi sapat sa nagtataasang presyo ng bayan. Nagpasya ang aking asawa ng mga ibang bansa doon kung saan mas malaki ang tsansang magkaroon at mapaghandaan namin ang magandang kinabukasan. 2 buwan buhat ng kami kasal ay halos ilang araw akong umiiyak at nalulumbay. Tumulak siya patungong gitnang silangan. 3 taon nang lumipas. 3 taon akong nagtiis. Sa kabila naman ito'y naghihintay ang liwanag, ang ginhawa at walang hanggang ligaya. Sa masusing pagpaplano'y naisakatuparan namin mag-asawa ang muling pagsasama. Tunay ngang wala lang mas sasaya pa sa mga sandaling makita ko ang aking pangalan sa pasaporteng nakalimbag, Christine K. D. Jesus Ungasis. Bago ko nilisan ang bayang sinilangan ko ay napaisip. Bagamat umuwi si Badong minsan sa 1 taon, sa loob ng 3 taon pala'y marami kaming nasayang na pagkakataon. Kahit pa araw-araw kaming nagkakausap sa telepono habang siya ay nasa malayo, kahit pa malimit kaming mag-chat ay naroon pa din ang pangungulila sa pisikal na init ng katawan. Ang mga yakap niya at halik, lalo na ang mga maiinit naming pagbabanding sa kama. Marami ang nagsasabi na kapag ang asawa ay nasa malayo, kadalasan ay may natutugso. Aminado ako kahit nakasal na kami ni Badong ay marami pa ding sumisipol sa tabi-tabi. Mga nagpaparamdam at nagtatangka sa aking kahinaan. Subalit sa kabila no'y naging tapat ako sa kanya. Tigang man sa romansa ay wala pa rin tatamis pa sa tunay mong asawa. I hope makakapag-adjust ka agad, babes. Sabi ng aking asawa paglabas namin ng aeroplano. Oo naman, babes. Happy ako kasi magkasama na ulit tayo. Sagot ko naman sa kanya. Culture shock. Ito na yata ang isang sitwasyon na halos lahat ng tao ay pagtadaanan, lalo na kung ikay naninirahan sa ibang lugar. Ibang kultura, ibang salita, ibang lahi. Gayon pa man sa kabila ng malaking pagbabago sa pananamit, pag-iintindi ng mga salitang banyaga, unti-unti akong nakapag-adjust. Gaya sa Pilipinas, parehas ang oras ng trabaho dito ng aking mister. Ako bilang dependent niya at walang trabaho ay nananatili lamang sa bahay na aming inuupahan. Gayon pa man, upang hindi ako ma-homesick ay halos gabi-gabi kaming lumalabas, kumakain, naglilibot. Syempre pa, hindi mawawala ang aming mga pagtatalik. Sa unang buwan ko yata dito sa Saudi ay nagsilbing motel ang aming tahanan. Aming pinunan ang mga butas na nooy hindi nalagyan. Ayoko din namang malaspag kagad. Siguro nahalata din ito ni Badong. Nabawasan din kahit papano ang init ng aming mga katawan. Kung dati ay araw-araw, ngayon ay tuwing makalawa na lamang. Pabor din naman ito para sa amin, sa aking katawan at ang bagay na baka magsawa ang aking mister. Wala sa plano namin ang magkaroon ng anak. Ang plano kasi namin ay mag-ipon na muna at siguruhin ang aming kinabukasan bilang isang pamilya. Naalala ko dati nung ako'y nasa Pilipinas pa. Tuwing uuwi ako ng bahay ay sa computer kagad ang aking punta. Pagbukas pa lamang ito ay siya ang aking hahanapin upang makausap. Pero tila iba na ngayon. Naroon pa din ang teknolohiya. Pero sa halip na si Badong pa din ang aking kachat ay iba na. Mga kamag-anak at kaibigang aking naiwan. Babes, sigaw ko sa aking asawa habang siya na ay nasa kusina. Isang gabi matapos kaming kumain. Oh, bakit ano yun? Tugon niya. Si Kuya Mamerto nag-message sa iyo. Paliwanag ko sa kanya. Ganun ba? Bakit daw? Sagot naman ng mister ko habang
pinupunasan ang basa niyang kamay. May itatanong daw sa iyo, babes. Halika na nga dito at ikaw na ang mag-reply. Utos ko sa kanya. Pinaupo ko si Badong sa silya. Umarap siya sa laptop at nakita ko sa kanyang mga mata ang tuwa. Si Kuya Mamerto ang kanyang kachat. Ang pinsan niya na palagi niyang nababanggit at ito daw ang kanyang pinaka-close na pinsan. Mula siguro pagkabata nila samgang dikit na ang turing sa isa't isa. Sabay pa nga daw silang itinuli minsan niyang naibahagi. Nagkahiwalay lang sila noong pagtapak nila ng kolehiyo. Engineer ang kinuha ni Mr. at Information Technology naman ang kay Kuya Mamerto. Halos magkabuhol-buhol ang daliwi ng aking asawa sa pagtatype sa chat. Hanggang sa kapwa na nila buksan ang webcam upang mas mabilis ang usapan. Oh, hihita mo na ba kami? Wika ni Badong sa kausap. Oo, insan. Hi Kay, kumusta kayo dyan? Wika naman ni Kuya Mamerto. Maayos naman insan. Ikaw, anong balita sa'yo dyan? Balik ng aking asawa. Halos kalahating oras silang nagdaldalan. Hindi naman ako nabaliwala dahil kilala din naman ako ni Kuya Mamerto na pinsan ng aking asawa. Nagkakilala kami noong kami magsyota pa lamang ni Badong at hindi pa kasal. At siyempre noong araw ng aming kasal kung saan isa siya sa mga abay. Nga pala insan, sa Riyadh ka diba? Wika ni Kuya Mamerto. Bago sila nagpaalam sa isa't isa. O insan, bakit? Paano mo nalaman? Talong naman ng aking asawa. Naitanong ko kasi kay tita. Actually, dapat hindi ko ipapaalam sa iyo kagad. Pero natatakot kasi ako. Iba na yung may backup. Pahayag ni Kuya Mamerto. Ha? Anong ibig mong sabihin insan? Balik ng aking mister. Alam mo na, baguhan ako, saka kailangan na din paghandaan, wika niyang muli. Natanggap kasi ako insan, Riyadh din. Gusto ko sana sa Jeddah dahil nandun si Patricia. Pero dyan ako pinalad. Next month na ang alis ko dito insan. Paliwanag ni Kuya Mamerto. Wow talaga, madali na lang yan insan. Tutulungan kita mag-ayos ng papel ni Patricia. Para malipat na din siya dito. Dito ka na din tumira sa amin para magkakasama na ulit tayo. Masayang wika ng aking asawa. Umaba pa ng ilang minuto ang kanilang pag-uusap. Kitang-kita ko sa mata ng aking asawa at maging sa kanyang pananalita ang galak at pagtatangkang muli silang magkasama ng kanyang matalik na pinsan. Oo, ganun talaga insan sa una. Kapag wala ka family mo rito, isa poder ka nila nakatira. Pero kapag nalipat na dito si misis mo, pwede ka nang lumipat ng bahay. Kung mangyayari yun, magkakasama na tayo. Paliwanag pa ni Badong. Wala namang problema sa akin ang mga naging desisyon ng aking asawa. Sa katunayan ay mas maganda pa nga para sa akin dahil kung magkataoy hindi na ako gaanong mainip at mag-iisa dito sa amin tinutuluyan. Sanay din naman ako sa may ibang kasama sa bahay. Sa katunayan ay galing ako sa isang malaking pamilya at hindi na iba sa akin ang ganitong setup. Mula noon, bago pa man magtungo dito si Kuya Mamerto ay naging madalas ang pagchat-chat nila ng aking asawa. Minsan pa nga'y nagagalit ako dahil nawawalan ako ng oras para sa aking pakikipag-usap din sa mga pamilyang naiwan. Ganun pa may hindi ko na ito binigyan pa na ibang kahulugan. At ang tanging nasa aking isipan ay ang mas masayang tahanan kapag may kasama na kami dito sa bahay. May ilang pagkakataon din ako ang nakakasagot kay Kuya Mamerto. Ito ang naging susi upang kami maging malapit sa isa't isa. Hindi naman ito masama dahil kailangan naman talaga na suriing mabuti kung sino ang iyong makakasama. Babes, isang araw na darating si Kuya Mamerto, di ba? Tanong ko sa aking asawa. Isang gabi matapos kaming magbanding sa bed. Oo babes, bakit? Sagot ng aking mister. Ay wala naman, sana lang malipat na dito si Patricia. Para may kasama na ako dito sa bahay, paliwanag ko pa. Nagkaroon din naman ako ng tsansa upang makachat si Patricia, ang asawa ni Kuya Mamerto. Mas maigi na din nito dahil tiyak akong siya ang aking magiging kasangga at kadaupang palad dito sa malungkot na bahay. Alam ko din, ayon na rin sa mga kwentuhan namin
na nararanasan ngayon ni Patricia ang pangungulila sa malayo niyang asawa. Kung excited si Badong, ganun din ako para kay Patricia. Sa kabila nito ay ang malaking pagbabago. Dito ang simula kung saan susubukin ng tadhana ang aking buong pagkatao. Kilala ko ang aking sarili. Ngunit sa mga karanasan ko minsan, na din akong naguguluhan. Alam kong mali, alam kong pangit, subalit ako'y tao lang at natutokso din. Kailangan ko bang sawayin o di kaya naman sumabay na lang sa agos ng aking mas makulay na buhay? Ilang araw nang lumilipas mula nang dumating na dito sa Riyadh si Kuya Mamerto. Alam kong hindi ganun kabilis ang proseso upang sumunod na din si Patricia at magkaroon na ako ng kasama. Ganun pa man, ayaw na din sa kwento ni Badong at maging tuwing magchat-chat kami ng kanyang pinsan, sinabi niyang mukhang mas mapapabilis pa nga ang pag-aayos ng mga papeles nila upang tuluyan ang magkasama. Medyo nabawasan ang oras namin mag-asawa, ayos lang. Alam ko namang tinutulungan lang niya ang pinsan niya at sa aking party naman, may pakinabang din gaya ng aking nabanggit. Hindi ko alam pero maski ako'y nasabik. Ito ay nang magkasundo ang magpinsanan magkita sa nalalapit na weekends. Inililibot daw ni Badong ang pinsan sa bagong salta. Siyempre kasama ako sa mga lakad nila. Unang Biyernes noon, karaniwang walang pasok dito sa bansa ng mga Muslim. Basta sabihin mo sa taxi, sa Batha, tapos doon na tayo magkita. Susunduin ka namin doon ni Kay, tapos lilibot tayo. Wika ni Badong sa kanyang pinsan. Ilang oras din yata kami nanatili sa aming sasakyan bago namin nakita si Kuya Mamerto. Napatawa na lang ako sa naging reaksyon ng aking asawa dahil higit pa yata sa reaksyon niya ang kanyang ipinakita kumpara nung unang uwi namin at sinalubong ko siya. Hindi mo naman maitatanggi na naman lang naman talaga sa mga Pinoy dito sa Saudi ang gano'n. Kung may makikitang kalahi, lalo na pa ngayon, at kadugo mo pa ang katagpo. Hehehe insan, kumusta? Masayang bati ng aking asawa. Uy Badong insan, pumuti ka yata. Hi Kay, balik naman niya sa amin. Dagli ang sumakay si Kuya Mamerto sa aming sakyan. Kaagad pinaandar ang aking mister ang kotse upang magtungo sa iba't ibang lugar. Masaya ang lahat at walang humpay na kwentuhan. Hindi ako nawala sa usapan gaya ng dati. Ako pa nga yata ang nagsimulang magtanong tungkol sa paglibad ni Patricia sa aming lugar. Alam mo naman insan, tao lang. Natitigang din, biro pa ni Kuya Mamerto. Sa puntong iyon ay napangiti pa ako. Kung kanina ay puro sila ang nagbibiroan, hindi ko na alam ngunit tila ako'y ginanahan. Ako na yata ang bumabangka sa mga usapan. Kahit pa sa usapang banding ng mag-asawa ay pag-usapan namin. Normal lang naman para sa amin na nasa sapat ng edad. Alam ng aking asawa ang aking kakayahan, ang pagiging aktibo namin sa pagbabanding sa kama. Gayon ba may hindi ko hinayaang maging bukas akong tuluyan. Kahit pa sa sarili ko'y parang kinikiliti. Lalo na doon sa ibaba sa tuwing babanat sila ng birong kabuglian. Oo nga kayo Kuya Mamerto, isa na yan sa dahilan kung bakit pinuha ako ni Badong dito. Hehehehe. Hirit ko pa sa kanila. Buti ka pa insan, hindi na malamig ang gabi mo eh. Hirit muli ng aking pinsan. Aminado akong gusto ko nang hipuin ako ng aking asawa doon. Hindi ko alam pero parang may kakaibang dating ang kanyang pinsan. Pinipigilan ko din kahit paano ang aking sarili. Ayaw kong mahalata ni Badong na umangat ang aking kabuglian tuwing ako at si Kuya Mamerto'y magtatawanan. Nagpatuloy ang aming masasayang kwentuhan hanggang matapos ang aming hapunan. Hindi ko alam kung batid ito ng aking asawa, pero talagang tila ako ang mas masaya kaysa sa kanya. Sa tuwing babanggitin ni Kuya Mamerto ang kanyang pagkatigang, hindi man sa akin direktang sinasabi, ay parang ako ang pinapatamaan. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Kung nagustuhan nyo ang kwento sa araw na to, ay huwag kalimutan mag-subscribe, like at comment.
para updated kayo sa mga susunod pang mga videos. Hanggang sa muli, maraming salamat. Abangan ang susunod na kabanata.